Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? Bali si kuya na po pala yung naghahanda ng almusal namin kaninang umaga. Buhat-buhat po kasi ni mama si baby. Kinuha niya nga po muna kay tita dahil inaasikaso niya nga po yung pinsan kong si Jella. At pagkatapos ko po palang magbihis ay kumuha na nga din po ako ng plato namin ni kuya. Siomay po pala, eto pong almusal namin. Toyo mansi po pala yung sausawan namin dito. Ipiprito nga daw po sana ni mama yung ibang siomay, kaso lang ay hindi niya na nga daw po nagawa. Kaya inistim niya na nga lang daw po lahat. At next time na nga lang daw po magpiprito si mama ng siomay. At pagkatapos ko po palang kumain mga kalabs ay sakto naman pong nag-brown out. Akala nga po ni mama ay baka daw po magtagal yung brown out. Mabuti naman at hindi nga daw po nagtagal. Siguro ay nasa 20 minutes nga lang daw po yung brown out. Si kuya nga po ay kumakain pa nga lang po siya. Lumabas na nga din po ako ng bahay at hinihintay ko na nga lang po dito yung pinsan ko. Isasabay ko na po kasi siya mga kalabs dahil patatawirin nga po kami ni mama. Hindi na nga daw po kasi maghahatid si tita. Kaya lagi niya na nga daw po siyang ipapasabay sa akin. Pero kapag uwian ay sinusundo nga po siya ng mama niya dahil maaga nga po silang umuwi. Nauna nga po pala si kuya sa akin na umuwi kaya nagpabili na nga po si mama sa kanya ng ready-made na ulam namin. Sila mama at papa daw po kasi ay nag-iigib sa mga oras na yan. Hanggang ngayon po kasi ay wala pa rin po kaming tubig mga kalabs. Nagre-reklamo na nga din po si mama dahil ang sakit-sakit na nga daw po ng balikat niya, kakapompa at kakabuhat. Pag uwi ko po pala kaninang tanghali ay nadatnan ko nga po si kuya na nagsasampay ng uniform niya. At syempre, nagmano na nga po ako kay mama, pati na nga din po kay papa. Day off po pala ni papa ngayong araw. Sigurado nga pong mabibusy pa rin po si papa kahit wala po siyang pasok. At pagkabihis ko po pala, sabi ni mama ay tulungan ko na nga daw po si kuya sa paghahanda ng makakain. Mauna na nga lang daw po kaming kumain ni kuya, si papa daw po kasi ay busog pa. Si mama naman ay sobrang pagod niya nga daw po mga kalabs at sumasakit pa nga daw po yung balikat niya. Kaya mamaya na nga lang din daw po siya kakain. Kaya dalawa nga lang po kami ni kuya ngayon ang sabay kumain. Nilalagay na rin po pala ni kuya yung sabaw sa bowl. Adobong baboy po pala yung nabili niyang ready-made. Puro adobo nga po yung napipili ni kuya. Kahapon nga adobong manok, ngayon ay adobong baboy naman. Sabi nga po ni mama ay dapat pumili naman daw po si kuya ng iba. Yun na nga lang daw po kasing natira sabi ni kuya Kaya yun na po yung binili niya. Pagkatapos ko po palang kumain ay bigla naman pong dumating si Kulot. Kaya sabi ko nga po sa kanya ay kumain na nga po siya. Pinaghain ko na nga din po siya mga kalabs. Gusto nga din daw po niya itong siomay kaya ito nga po yung binigay ko sa kanya. Ayaw niya nga daw po itong adobo. At nung nakabihis na nga po ako ay hinanda ko na nga din po itong tsinelas ko dahil babaunin ko nga po. At nagbaon din po pala ako ng nilagang saging. Babaunin ko po kasi ito sa school. Pagkapaalam ko po pala sa kanila mama at papa, eto at lumabas na nga din po ako ng bahay. Papasok na po kasi kami ulit ng pinsan ko. At si papa naman nga po yung magpapatawid sa amin. May sarili nga din po palang payong etong pinsan ko. Mabuti naman dahil mainit mga kalabs at kailangan nga po naming magpayong. Naisipan nga din po naming magluto ng sopas mga kalabs. Nagtatanungan po kasi sila mama at papa kung ano daw po ba yung uulamin namin. Kaya sabi ko nga ay sopas na lang dahil matagal na rin naman po kaming hindi nag-uulam ng sopas.
Corn beef nga lang po yung hinalo ni Mama dito. Tapos etong repak na macaroni. 1 kilo po pala itong niluto ni Mama na sopas dahil magbibigay nga din po kami sa kabila. Gusto nga din po kasi ito ng mga pinsan ko eh. At nung malapit na nga pong maluto yung sopas ay tsaka naman nga po nilagay ni Mama yung margarine. Nakalimutan daw po kasing ginisa ni Mama yung margarine sa bawang at sibuyas. Kaya panghuli niya na nga lang po itong inilagay. Nilagay na nga din po pala ni Mama yung gatas dahil luto na nga po itong macaroni. Tinimplahan na rin po pala ito ni Mama ng mga pampalasa. At alam niyo po ba yung sikretong pampasarap ni Mama sa sopas, mga kalabs? Walang iba kundi po itong Knorr cream soup. Eto nga pong mushroom yung binili ni Mama dahil wala nga daw po kasing chicken sa pinagbilhan nila. Yun daw po kasi talaga yung pampasarap sa sopas, yung chicken. Pero okay na nga lang din daw po ito, mga kalabs. At nung nakaluto na nga din po si Mama, sabi ko nga ay magpapapak na nga din po ako nito. Subukan nyo rin po ito, mga kalabs. Kahit nga daw po sa lugaw, sabi ni Mama ay pwede rin daw po ito. Para mas lalong sumarap nga daw po yung lugaw. Sabi ko nga po kay Mama habang nagpapapak ako dito ay kakain na nga din po kami. Masarap din po kasi itong ikanin habang mainit-init pa. O siya, sige mga kalabs, kain na rin po kayo ha. Yun lang po mga kalabs. Maraming salamat po sa panonood ninyo. Mag-iingat po kayo palagi. God bless to all. Bye-bye po.